Mayong aga sa inyong mga kauturan. Sa liwat, nagapasalamat kita sa Ginoo sa sining nga aga sang kagayunan nga kita makatuon sa iyang pulong. Kagabay pa ang aton nga mga pagpamalandong kag aton nga pagsimba sa Ginoo. Una gid sa tanan makadala ini sa pagdayaw sa iyang ngalan, ikaduha nga ini mangin pagpakamaayo sa imo kag sa akon. Sa sining nga aga luyag ko dalon ang aton nga mga pangunahuna diri sa dinalan sang kasulatan nga makita naton diri sa Romans chapter 12 verse 1. Ang pulong sa Ginoo naghambal, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service or worship. Kabay papakamayon sa Ginoo ang iya nga pulong sa sining aga. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Nagapursu kami sa imo. Una gid sa tanan sa pag-intindi sang imo nga pulong, sa pag-reveal Ginoo sang imo nga pulong kung sino ikaw. But secondly Ginoo, kung paano namon ini ma-apply sa amon kabuhi nga kami magasunod, mag-alagad sa imo. Suno Ginoo sang imo nga ginhatag sa amon sa imo nga pulong. Tuy-tuyoy kami Ginoo, kagabay pang imo nga pulong sa sining nga aga, amo ang amon nga maghatag sang direksyon sang amon Ginoo nga kabuhi. Sa amon Ginoo nga encouragement, sa amon Ginoo nga panglakaton. Buligi Ginoong imo nga alagad, ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining nga aga luyag ko nga aton nga padayonon ang aton nga pagtuon sa kaluoy sa Ginoo. Sa nagligad nga Domingo nagtuon kita sang living under God's mercies. Ang pagkabuhi naton nga kung diin ang kaluoy lang gid sa Ginoo amo ang nagsunod-sunod sa aton. Sa sining nga aga based sa sinis ang aton nga dinalan nga ginbasa, akon nga pagasugpunan ang aton nga pagtuon sa kaluoy sa Ginoo, living for the mercies of God. Magakabuhi kita para sa kaluoy sa Ginoo nga ginhatag niya sa aton. Paano naton ikabuhi ang ini nga kabuhi nga kung diin nakaluy-an lang ini? How are going to live our lives knowing that we have experienced the mercies of God? So kabay pa sa sining aga sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ini magdala sa aton sa mga panghangkat. May tatlo ka butang nga luyag ko nga pagadalon sa inyo sa sining nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Living for the mercies of God in Romans chapter 12 verse 1, nga kung diin naghambal dira, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So diri ginhangkat sa aton sa Ginoo tungod kay kita nakaluy-an sa Ginoo. Sa iya nga mga kaluoy nga ginhatag sa aton nga kinahanglan aton niya nga ipresentar, aton niya nga i-sacrifice, aton niya nga ihalad ang aton nga bug-os, nga lawas, nga kabuhi dira iya sa Ginoo. So sa sini nga aga tatlo ka mga puntos ang luyag ko nga pag-i-share sa inyo sa sini nga aga. Una gid sa tanan, understanding the mercies of God. Kinahanglan aton gid anay maintindihan kung ano ini ang ginatawag that the mercies of God. Ikaduha, luyag man ako ng tawon suno sa sini nga ginbasa naton sa pulong sa Ginoo, resolving to live for God's mercies. Ang desisyon, ang diin nga pag-resolve naton, ang aton gidya nga pahungod kag tinutuyo nga magkabuhi kita tungod kay kita nakaluy-an sa Ginoo. And thirdly, presenting myself to the God of mercy. Kung paano na akon ihalad, paano ang akon nga kabuhi, ano gina-ekspektar sa akon sa Ginoo, nga kung diin ini, nga ang akon nga kabuhi, mahalad ko dira sa iya. Nauna gid, understanding the mercies of God, sa aton nga gintun-an, sa Psalm 136, nakita naton that mercy is supreme. Looking at creation, creation is the act of God wherein ang iya nga kaluoy amo ang iya nga rason nga ang gin-create niya ang kalibutan. The psalmist in Psalm 136 gin-review niya kung ano ang history sang ilang nasyon sang Israel. Una gid sa tanan ang sa pagtuga, it's only because the mercy of God endureth forever. Ikaduha kung paano sila ginluwas sa Ginoo halin sa ilang makaaway dito sa Egypt, kag ang tanan atong natabo tungod lang gid because the mercy of God endureth forever. Amo lang gid ang rason why na. And then pagkadto nila didto sa
wilderness, sa disyerto, nga kung diin instead nga magtuo, instead nga magtubo ang ilang apresiasyon kag ang ila nga kaangtanan sa Ginoo, ang natabo sa ila, sige lang sila kumod-kumod kag sige lang sila reklamo. And there were even times nga luyag na tani silutan sila sa Ginoo. Anyet si Moses nga kung diin amo ang nagpangayo sang kaluoy sa Ginoo sa ila, nakaluy-an pa sila. What made them survive? Nga maski ano ka pasaway, maski ano ka kumud-kumuran, maski ano ka mga reklamador sa ila, mga tiga-ulo nga mga tao, what made them survive? Nang ilang next generation nakasulod sa promised land, it's only because of God's mercy. So diri bala naton makita that indeed, in the history of Israel in the Old Testament, that the mercy of God is supreme. Not only that the mercy of God is supreme, but also aton man ina nga nakitaan sa Psalm 103, nga kung diin ang Ginoo waay nag-isip, waay nagbalos, waay nag-akusar sa aton, waay nagpaminsar kung anong malain sa aton. But God's mercy, amuya ang paagi nga kung diin gindil sa Ginoo ang mga Israelites, ang tagsa-tagsa sa aton. Kag hindi lang tungod sini, kung hindi kita man mismo personal, when we think of our history, when we think of our past, ari kita diri subong, and this is our story. This is our Psalm 136. This is our Psalm 103. Masugpunan naton ini, kay naintindihan naton kag nakabalo lang gid kita nga tungod lang gid ni sa kaluoy sa Ginoo nga kita nag-survive kag kita ari pa diri subong. We started this pandemic in March of this year. Manong tapos na ini nga tuig, and yet many of us maaton gid maisa-isa kung paano ang Ginoo gin kaluy-an kita, ginsunod niya kita. Natubtob subong nag-survive kita kag ang aton lagid mahambal, Ginoo, I don't deserve to be here. And many times hindi na gani survival ang ako niya ang ginapangita kun hindi nag-develop na to the point that I am already enjoying you. I am trusting you that in this time of pandemic, this is a blessing. Na kung diin ako nakita kag akon nga nasapwan, nang akon nga kabug-usan, ara lang gid gali dira sa imo. Ginoo, nakaluy-an mo lang gid ako. Salamat gid, Ginoo. But secondly, not only that we find in these chapters that mercy is supreme, and also that the mercy of God, amo ina ang ginpairal niya, amo na ang gingamit niya kung paano niya, how God is going to handle me, how God is going to treat me because of His mercy. But secondly, luyag kuman i-mention diri nga ang ini nga kaluoy came through the Lord Jesus Christ. Mercy is through His Son, the Lord Jesus Christ. Now ginambal ko na kay kun aton bala paminsaron sa aton nga mga pagtuon bala sang attributes sa Ginoo, it seems that there's a tension between the mercy of God and the truth. It seems that there is a tension between grace and justice. It seems that there is a tension between the love of God and the holiness of God. Anyat ini tanan aton nga makita nga maintindihan lang naton ini kung paano nga waay ginkonsinti sa Ginoo ang sala, nga naghatag siya kag nagatawag siya nga ang makasasala magpuli kay may ara sang pagpatawad, but at the same time the holiness that had been offended because of our sin, na ang pulong sa Ginoo tam-an gid ka klaro nga ang iniya nasulbar lang ini ang ini nga tension sang aton nga mga paminsaron kung aton maintindihan kung ano ang tinutuyo nga si Kristo Jesus nagkari sa sini nga kalibutan. In other words, the key in understanding about the attributes of God, nga ang seeming tension o conflict sa aton nga mind, paano nga ang hustisya sa Ginoo, ano pabulag-bulaga na lang sa Ginoo, ano konsentihon na lang sa Ginoo, pabahian na lang sa Ginoo, what happened to His holiness, what happened to His justice. Now without studying, without understanding the work of Christ on Calvary, hindi gid naton ini maubos paminsar nga ang Dios konsentihan niya lang ang sala.
So muna nga ang aton nga sabat sa kasubong sini nga pamangkutanon masabat ini sa aton nga selebrasyon sa sini nga bulan, sa sini nga Pasko. Basahon ko sa inyo ang ini nga mga dinalan nga kung diin diri sa Luke chapter 1 sa pagkari ni Kristo Hesus sang siya ginbunag, sang siya ginhatag, the story of his incarnation when God became flesh. Ari basahon ko sa inyo sa Luke chapter 1 starting on verse 76. And thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways. Ini siya ginhambal ini sa bahin nga kung diin ang bata ni Zacarias kag ni Elizabeth, siya amo ang magapanguna because he is going to be the prophet of the highest to prepare his ways. On verse 77, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us. Katamis kaayo sa mga pululungon. Tungod lang sang kaluoy sang Dios, naging bisitahan niya kita tungod sang iya nga kaluoy. Through the tender mercy of our God, in verse 78, whereby the day spring from on high hath visited us. Anong iyang purpose on verse 79? To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Ang mensahe sang Pasko tamaan gid katamis. Ang mensahe sa Pasko nagsulbar sang sini nga tensyon o kon conflict nga gina-imagine naton kung paano ini natabo. Tungod sa kaluoy sa Ginoo ginpadala niya iya nga bugtong anak. Tungod sang kaluoy niya sa akon kag sa imo ginpadala niya ang iya nga bugtong anak. Look at verse 72, to perform the mercy promised to our fathers and to remember of his holy covenant. Ini naghambal ini kundiin sa bahin sa sugod pa sa tion ni Abraham, tubtob nga nakalabot sa sini nga tion sa nga istorya sa mga Israelites. Naging promesa ini sa Ginoo ang iya nga kaluoy. And this became reality sang nagkaridiri si Kristo Jesus. Look at verse 53 in the same chapter. He had filled the hungry with good things, and the rich he had sent them empty away. He has holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. So diri bala naton makita nga ang pagkari ni Kristo Jesus, diri amo ang manifestation sa Ginoo sang iya nga kaluoy. But of course later on ang expression diri sa New Testament, mercy and grace. Sa Old Testament makita na naton na goodness and mercy, long-suffering, plenteous in mercy, slow to anger. Sa Old Testament, nagalin lang ina sa isa ka pulong. Sa Hebrew word nga hesed or chesed, nga kung diin amo ini nga waay sang isa ka English word, nga amo ang maka-capture sini, amo ni nga damo ang pag-translate sini para makita nato ang mga shades of meaning sa sini nga pulong. That God is plenteous in mercy. God is slow to anger. God is long-suffering. God is gracious. And yet, diri, pag open naton sa New Testament, ang common expression nga kundi naghalin sa kay Kristo Jesus, amo ang iyang mercy and grace. Ang mercy ang iyang attitude sa aton nga nakasala sa iya. So instead sang paghukom, instead sang silot, gin-iya kita nga ginkaluyan. Grace is giving us what we don't deserve. We don't deserve forgiveness. We don't deserve his son. We deserve judgment. And yet, God has given us his son nga amo niya ang makahatag sa aton sang pagpatawad sa aton niya nga mga sala. So here, understanding the mercies of God, mercy is supreme, and also mercy is the attribute of God that he has chosen to deal with us. But also we realize that indeed, because of this mercy, we could find this in the person of the Lord Jesus Christ. But thirdly,
under sini nga understanding of the mercies of God, aton nga makita diri sa ginbasa naton diri sa pulong sa Ginoo sa chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Gin-refer niya diri ang mercy sa Ginoo. So ang chapters 1 to 11 gin-describe diri ni Apostle Paul kung ano ang mercy sa Ginoo. So this is plural, hindi lang ni isa the mercy of God, but rather the mercies of God. So looking at chapters 1 to 11, ini nga chapter 12, actually ikaapat na ini nga therefore. There are 3 therefores before this. In other words, gina-build up ni Apostle Paul kung paano niya i-present ang isa ka concept. And then pagkatapos niya present sini, mahambal siya rin therefore. And then iya naman i-present, and then mahambal man siya therefore. So diriya sa chapter 12, ikaapat na ini nga therefore. So siling niya, therefore, because of these mercies, tungod sang sini nga mga kaluoy, bisitahan ta ini ang tatlo ka mga therefore nga iyang gin mention. Una sa tanan makita natin na ang therefore dira sa chapter 3 verse 20 that talks about that the whole world is guilty before God. So gin set up niya kung paano ang mga tao nga naka-intindi sa Ginoo pero waay nila gin honor ang Ginoo, waay sila nagpasalamat sa Ginoo. Instead ginsunod nila ang ilang mga huyog. Tungod sang ilang bugal, hindi nila akuon, hindi nila lantawon nga kita. Grabe ang aton nga kautangan sa Ginoo. So iyang agin saysay that indeed in the eyes of God the world is guilty before him. So amo na dira ang chapter 3 verse 20, ang first nga therefore nga kung diin ginpakita niya sa aton that the whole world is guilty before God. But then in chapter 5 verse 1, ang next nga therefore talks about what Christ did because of our faith on the finished work of Christ. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amoy ni ang rason nga nagkari si Kristo Jesus. Kay siya amo ang maghimo sa aton nga tulokon sa Ginoo, kabigon sa Ginoo nga waay kita sang sala, kay ang kasingkal sa Ginoo ginbubo niya sa iyang bugtong nga anak. Tungod kay ang bugtong niya nga anak amo ang nagkuha sang akon nga sala, nagkuha sang imo nga sala. God made him to be sin for us who knew no sin, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Therefore, being justified by faith. So ibutan lagi nato ng aton nga bug-os nga pagsalig dira sa ginhimo ni Kristo Jesus didto sa cross. Therefore, may ara sang pag-declare sa aton sa Ginoo nga daw pareho lang nga waay kita nakasala tungod kay si Kristo Jesus amo ang nag-angkon, amo ang naghakwat, amo ang nag-anto sa aton nga sala, so that he could offer to us now justification. But then ang third dira nga makita naton dira sa chapter 8, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. The assurance, ang una sa tanan, the way nga gin-present ni Apostle Paul, ginuna niya anay ang bad news, and then gin-present niya ang good news nga si Jesus nga may justification. And then ang thirdly dira ang gin-present niya dira sa aton nga ini nga parts ang mercies of God, the assurance that we receive because we have Jesus Christ. Waay na sang condemnation sa aton. Now there are few things nga makita naton diri. Let me mention tatlo ka butang diri sa chapter 8 na kung diin makita naton ang bahin sa ginatawag nga mercies, the mercies of God. Una sa tanan, I want to mention about the love of God. On verse 32, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he with him also freely give us all things? Look at verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Look at verse 37. Nay, in all things we were more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Therefore, tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus, ginpakita niya nga kung diin ang iya nga gugma ginlapot niya sa aton, and who could separate us? Ano ay han nga mga kasisitan, ano ay han nga pandemic, ano ay han nga magtayog sa aton, nga makasiparar sa aton sa pagigugma sa Ginoo. Wow, blessed assurance indeed. Tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus, amo ini ang pagpakamaayo. Amo ini ang nabaton na angkon ko nga pagpakamaayo. Covered on verse 12 nga ginhambal niya the mercies of God. But also here in chapter 8, it talks about the Holy Spirit. Ano ini Holy Spirit sa imo kag sa akon? On verse 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raiseth up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Ang balaan ni Espiritu, amo nang nag-reside, amo nang nag-star sa aton. Look at on verse 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. What an assurance! Nga tungod kay ginbutang naton ang aton nga pagtuo dira sa kay Kristo Jesus, makita naton diri ang iya nga paghigugma, makita naton diri nga ginbutang sa aton, ginpaistar sa aton ang balaan nga espiritu. But you know, sometimes ang aton nga mga experience, daw hindi naton makita, nga daw mahambal kita, daw okay na iya sa ginhambal, nga daw ka-abstract lang bala, daw ka-vague lang bala, nga we talk about topics, we talk about themes, sa ako niya, paano na iya? Amo na ikatatlo diri nga makita pagid naton ginhambal sa pulong sa Ginoo. Same chapter and verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also predestinate to conform to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Now, one of the blessings nga naabato na angko naton, sa sini nga kabuhi, hindi lang talang-talang, hindi lang niya palagpat ang ato niya nga kabuhi. Sa sini nga kabuhi, nakabalugid kitang mayara tinutuyo ang Ginoo. Kag ina ang tinutuyo sang Ginoo, magdala ina sa aton, sang aton niya nga purpose, sang aton nga kabuhi, nga kung diin, ginadihon kita sa Ginoo, to become the image of his Son. So amuning good nga ginhambal dira, all things work together for good, whether it could be bad experiences, it could be good experiences, it could be tears, it could be troubles, it could be pandemic, it could be healing. All of this, what is the good na makita naton diri? That God is shaping us. So that's why when we come now, diri sa chapter 12, sa fourth nga therefore, tungod sang sini, una gid sa tanan nga therefore, gindeclare kita nga makasasala, we only deserve judgment. And yet because of Jesus Christ, now God could declare us justified. But also, God also give us the assurance. Therefore, because of these mercies of God, what is these mercies? Amo ini ang paghigugma sang Ginoo. Amo ni ang balang espiritu nga ginhatag niya sa aton. Amo ini ang tinutuyo sang Dios nga hindi kita madagdag magtala nga daway pulos, daway sang silbi ang ato niya nga kabuhi. May ara sang plano gid ang Ginoo. Ang iya nga pagpatawad, our justification, our sanctification, the death of the Lord Jesus Christ on the cross. These are what we call the mercies of God, nga gin-mention diri sa chapter 12. So amo na nga una gid sa tanan, we have to understand kung ano ini ginahambal, the mercies of God. Sa ikaduha naton nga panguna-una nga luyag naton pagatun-an sa siningaga, amo ang resolving to live for God's mercies. Hindi lang that we understand the mercies of God, but secondly, makitaan man naton sa sini nga dinalan sang kasulatan nga kung diin nga gin-encourage man kita ginalagayan, kita pakita nga dapat amugid ining himuon naton, that we are going to resolve to live for God's mercies. Therefore, so ini nga therefore, tungod kay may-ari ni siya sang foundation, may-ari ni siya that is built on the foundation that is the truth. So now, what is the kind of lives you are going to live? Kay amo ini ang kamatuoran. Karon ano ang ato naman niya nga pangabuhi tungod kay amo ini ang kamatuoran. Or the other way around, when we look at it, nga kung amo ini siya ang orthodoxy,
Then ano naman yung orthopraxy? Now, many times it has something to do with follow what I say but don't follow what I do. But as far as the Apostle Paul is concerned, the first 11 chapters nagpakita sa aton kung ano ang pundasyon, ano ang rason amo ang God's mercies. So amo na nga sa chapter 12, makita naton up to the last chapter sa book of Romans kung ano nga bahin, ano nga sahi sang pangabuhi nga ikabuhi naton bilang mga Kristohanon. Now, dire una gid sa tanan aton makita that this is a discerning resolve. Naintindihan ko, amuna nga ginhimo ko ini. That you present your bodies. Naintindihan ko kung ano ini, ang basis ini, amo ang foundations ini, amo ang mercies of God. This is a well thought of. This is an intelligent resolve. This is an intelligent decision nga ako niya nga ginhimo. Kaya naintindihan ko nga amo ini ang bugay sa Ginoo. Amo ini ang kaluoy sa Ginoo. Mga kauturan kung kisa bala sa practical bala nga paglantaw sini. Ano ayhan ang mga Kristohanon nga sa gihapon nagapabilin sa pagpakasala? Ano ayhan ang mga nagaklaim nga sila nakakilala sa Ginoo and yet they're not living their lives after what God wanted us to live? Kung kisa daw kapamangkot kita, naintindihan gid bala nila ang kaluwasan. Tutuod gid bala ang kaluwasan para sa ilang. Na-experiensyahan nila ang bugay, ang kaluoy sang Dios nga nakaluy-an lang. Amo ini ang bahin naton sa pagkabuhi. Tungod kay nakaluy-an lang ako. How could I ever live a sinful life, a life that would hurt the God who had just had mercy on me? Yes, this is a discerning resolve. Kung kisa bala labi na gid sa bahin sa aton nga mga young people, kung kisa aton ini makita nga eksperyensya. Like sa camp, during sa last night, o kung sa Cassie conference, during sa consecration night, na makita naton kung kisa nga daw may ara, balasang daw paghulag, kag pagtandog ang balang espiritu. Why naton ginadismiss nga sabahin ayhan nga daw ka emotional lang, kay nakabalo ako nga halin sini. Damo ang nagpalastor, damo ang ginkayo nila ila kabuhi sa Ginoo, damo ang nagsunod sa Ginoo. Pero kung kisa makabati ka naman sa iban nga mga istorya, tinga nga nagkadto ka sa front, nga ang nagbayaw ka sang imo nga kamot, nga ang ginhimo mo ato. Kung kisa makabati ka sa mga sugilanon ti kay ang tanan ko nga mga barkada ato nagkadto didto. Kay nakita ko nga ang akon ganing upod nga dungol-dungol gid nagkadto gani sa front ti ako pa natandog man ako. And yet after that experience, after that giving, presenting oneself, the next week, the next month, hindi mo naghani makita sa simbahan. Was it really a well thought of resolve? Was it really a discerning decision? Nga iya nga naintindihan kung ano gid bala nga nag-come forward siya, nga ginhatag niya ang kabuhi niya sa Ginoo. Naintindihan niya gid bala ato. Now as far as our passage is concerned, makita naton diri nga indeed resolving to live for God's mercies. This is a discerning resolve. But secondly, not only a discerning resolve, but also this is a deliberate resolve. Hindi lang nga naintindihan naton ini, nga ginhimo naton ini nga desisyon. Kung hindi ginhungod tagid ini, hungod ini sa buot nga ginhimo tagid. After long and careful consideration, we made this resolve. Yes, we intentionally made this resolve. This is a deliberate resolve. Now, in the past weeks and the past months, kanami ang pagpanghikot sa Ginoo. Labi na gid sa iban nga mga kauturan naton nga nag-decide sila nga magpabaptize. Ayhan ang iban sa ila lawig na kag dugay na nakakilala sa Ginoo, nakaangkon sa Ginoo. Pero nagdabot bala sa punto sa ila kabuhi. Ano pa ang nagapugong sa akon? Nga hindi ko sunodon ang Ginoo sa pagpabautismo. Ang iban ayhan sini sa una ginapabuyan-buyanan lang. Ayhan sang una ayhan way ini gid butanggid nga tudok sa puso, way ini gintake nga seryoso sa iya nga paminsaron. And yet pinaagi sa pagtrabaho sa Ginoo, pinaagi sa pagkumbinsi, pinaagi nga naintindihan niya nga amugid ini, this is the right thing to do because of God's mercies. Some of them, nabatian kong ilang testimony, they resolve nga in spite sang sininga pandemic,
Sa ito nga mga tinion sang una, damo gid yatan isang tsansa nga magpabaptize. Nga ang sa tion pa nga kasubong sini, nga do kabudlay, nga do gapangita pa kita sang paagi kung paano naton that in actual makahiwat kita sang baptismal service. And yet, there are many of them who decided na sa sini nga tion, this is the best time, intentionally, deliberately, hungod gid sa buot, we have decided to follow Jesus. Sunodon ko siya. Base ini, tungod kay gusto ko, I have decided, this is really what I want to do. Akon ini nga desisyon. Hungod ini sa buot. Halin ini sa tagipusoon ko. I want to do this. Not only that this is a discerning resolve and also a deliberate resolve, but also this is a desiring resolve. Amo gini ba lang gusto mo? Is this really what you want? O kung basi napilitan ka lang, na kung kisa sa bahin na binagid ko nagdako kabala sa Kristohanon nga pamilya, may ara kung kisa sang human bala nga pagpilit. Na kung kisa ginalawg-lahog sang iban nga hindi na Holy Spirit ang nagagiya sa imo, kung hindi ya Holy Pilit. Ginapilit ka, may siko nga nagaigo sa imo, bayaw na da kamot, kadto na didto kag magpa-attend na sa baptismal class. I mean, naintindihan mo. Nabalaan mo that is the right thing to do. Pero ay pagit bala naglabot sa punto sa imo yung tagipusoon niya nga you really desire it. Gusto ko gid matabo ini. Gusto ko gid nga ihatag kong kabuhi ko sa Ginoo. Nga maski magkainahan ho pa. So in other words, kung may arad ra mga barkada nga kadlawan ka, ano natabo sa imo? Nga ihatag mong kabuhi mo sa Ginoo. You could always tell them, I have already surrendered this life to God. This is what I want to do with my life. Now, sa bahin ina amo na ginatawag naton the reciprocal love for God. Nga reciprocal is because in 1 John chapter 4:19 naghambal dara, we love him because he first loved us. Amo ni ang response of the love of God. Who shall separate us from the love of God? In chapter 8. Now, what is our response? Is also to love him back. We love him because he first loved us. This is a desiring resolve. Halin gid ini sa tagipusoon ko. Hindi lang nga this is a discerning resolve na intindihan ko ini, hindi lang ini deliberate kay hungod ko gid ini sa buot, but also tungod kay gusto ko gid ini. This is what I want to do. This is what I love to do. Because I love God, I want to do this. So kabay pa sa sinina nga bahin sang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, that living for the mercies of God. Aton nga naintindihan nga ang rason lang gid nga ang himuon ta ini tungod kay kita nakaluy-an kag sa mga bugay nga naangko naton sa kaluoy nga naangko naton halin sa Ginoo. That's why we are making this decision, we are making this resolve. I know that this is a discerning na intindihan ta ini aton ini nga na went through na sa aton nga paunahuna. Kumbinsido na kita sini. That's why we deliberately made this decision. Intentionally, we made this decision. But also, this is a decision that is the expression of my heart's desire. Ginoo, amo ning gusto kong himuon sa kabuhi ko subo. Gusto ko ihatag ang akon. Nakabugusan sa imo. Way ako ginpilit, naintindihan ko ini. Hungod ini Ginoo sa akon nga buot. Ka Ginoo tungod ka ginahandom ko ikaw. Ginahigugma ko ikaw. Ginoo, ihalad ko ang akon nga kabuhi dara sa imo. Now you know many Bible commentators and preachers would say that this is the second most important decision that we are going to make in our Christian lives. Umnang dumdamo gid diha, I don't know if there are thousands. Some preachers would even say there are millions of Christians who did not cross the Romans chapter 12 verse 1. Naangko nila, nabato nilang Ginoo, pero amo manghapon nila pangabuhi. Why? Kaya ang word ring nga present, this is once and for all. In other words, ikaw nag-offer as a sacrifice once and for all. And I don't know, hindi lang ini sa mga young people naton. Hindi lang ini sa aton niya nga mga kabataan. Sa tagsa sa aton, maka-look back bala kita o kung subong bala makahambal kita. No, I could not do that anymore. Kay ini nga kabuhi nahatag ko na ini sa Ginoo.
There was a time in my life nga ato nga tion na intindihan ko ato nga desisyon kag hungod gidto sa buot na ako nga desisyon. Yes, I know I have already given my life to God. That's why ang iya nga effect sa akong subong nga kabuhi, hindi na ako madala, hindi na ako may tion man ayhan nagakahulog ako pero maintindihan ko gid I have already given this life to God. That decision, that resolve, I already made that. It's because I love God. Because I intentionally, I deliberately made that decision. And I understood it. That's why I made that decision. And thirdly, kag sa katatlo naton diri nga pangunahuna, amo ang ini nga pagdalon ko sa inyo, not only understanding the mercies of God, but also resolving to live for God's mercies, but thirdly and lastly, presenting myself to the God of mercy. Naaring ang ginhambal sa pulong sa Ginoo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Now, diri ang pamangkot bala, paano naton ma-offer, paano naton mahatag ang aton niya nga kabuhi sa Ginoo? Now, in the Old Testament, ini sila nga mga nagabasa sini, labi na gid si Apostle Paul kag ang mga Hudiyo, naintindihan nila ini kung ano ini nga sacrifice. It's about bringing a live lamb and then ipatulo ang dugo niya, but this has nothing to do with Romans chapter 12 because this is a living sacrifice. They were offering dead sacrifices. Ato ya picture ato ni Jesus. Inisubong niya ang aton na mismo nga kabuhi, nga aton ini nga response to the God nga amo ang naluoy sa aton, that we are going to offer, we are going to bring into our lives before God, the living, buhiya nga sacrifice. Now, in the whole Bible, there are only two nga aton nga makita sang sining living sacrifices. Una gid sa tanan si Abraham, sa gin-offer niya ang living son niya nga si Isaac. Now, it has something to do with three things sa iyang kabuhi. It has something to do with faith. Gintuohan niya gid bala na kung pangayoon sa Ginoo ibalik maghapon sa iya. Ikaduha, it has something to do with obedience. Tumano niya bala ang Ginoo maski daw hindi niya maintindihan, but thirdly, which is I think the most gid sa bahin nato, because the word of God says that Abraham loved his only son Isaac. But later on, ginpakita niya sa Ginoo that more than my son, more than my human, my family relationship, God, I love you more than my son. So really, that living sacrifice has something to do sang iya nga spiritual nga kaangtanan sa Ginoo, sang iya pagtuo, sang iya nga obedience, sang iya nga paghigugma sa Ginoo. But the second one, it's about the Lord Jesus Christ, the living sacrifice. Nga siya nagkadto sa cross para sa akon nga kapatawaran, para sa akon nga cleansing, para sa akon nga healing, para ako makaagom ako sa pagpatawad, gin-offer niya living sacrifice sa Ginoo ang iya nga kabuhi. Now, in relation sa imo kag sa akon, what is this living sacrifice that the Bible is talking about? In other words, iniya nga sacrifice, living, buhi ini siya, tungod kay waaya ang Ginoo nagapangita kang nagahulat nga ati kung mapatay ka na, makadto ka na sa langit, then amo na nang pag-offer mo sa imo kaugalingon sa akon. No, this is about my life now. Ang word diri bodies. Now, this is an expression of the totality of man. Totality. Both our intellect, our emotion, our will, both our thoughts and our actions, i-offer naton, i-present naton dira iya sa Ginoo. Not only that it is a living sacrifice, but it is also a holy sacrifice. Now, ang original sining meaning sang holy, being separated unto God. Ginpain ini. So, amo ang root word sang holy, separated. Ginpain para sa Ginoo. Holy unto God. Ginsiparar ini siya para sa Ginoo. Nalantaw lang practical applications ini. Example abi sa kabuhi ko na may ara mga butang nga hindi iya maayo. Kagabalugid ako nga pinaagi sina nanginbahin ang sala kag si Satanas sa akong kabuhi. Sang present ko na ini nga kabuhi ko sa Ginoo. Hindi ko na pwede mapartihan ang sala kag ang akon nga kaaway tungod kay ini nahatag ko na sa Ginoo. Ang practical bala sini nga maghambal sini, ari
Preho, inom naman ta preho, kay ano subong sini mahambal ka, sorry. I have already given this life to God. Bodo sa lain ka na imo ya. Probably. Lain naman gid because I'm not the one deciding now for my life. This life have already been separated para sa Diyos. Kung kisa when we think of being separated unto God, abi naton kabuhi bala nga daw ka boring, kabuhi nga daw ay gid sang happy-happy, kabuhi nga no. No, this is really a conscious nga naintindihan naton, hibalaan naton, we are conscious that this life already had been dedicated, presented to God. Sin and the enemy has no part in this. So amo ni diri ang ginatumod ni Apostle Paul, tungod sang kaluoy, mga kaluoy nga naangko naton. Ano ang aton nga first response? Is we are going to dedicate, we are going to present, we are going to give our bodies, our totality, ang kabilugan ta bilang living, buhi nga sakripisyo. Ikaduha, it is an holy sacrifice. Now sa sining aga, I don't know kung ano ang uyat pa sa aton palayo sa Ginoo. Ano pang mga butang nga hindi naton matadlong sa iyang atubangan. I mean, after all this pandemic, may harap pa kita sang deber nga maghimo sa mga butang nga hindi maayo sa iyang atubangan. But probably this pandemic had already been purifying us to the point nga mahambal kita, Ginoo, way na ko handom sa akong kaugalingon. Ginoo, I'm going to make this decision now. This pandemic had purified me sang tanan nga mga desires, sang tanan nga mga motivation, sa tanan nga mga huyog, kag subong ang akong naging nga gana kag huyog. Ginoo, ipresentar ko ini tanan sa imo, my heart, my mind, my being, everything, Ginoo, sa akon. Lord, I'm going to present myself to you as my sacrifice, a living sacrifice, as my holy sacrifice. Kaginoo kabay pa that this will be pleasing, this will be acceptable para sa imo. Now, diri bala naton makita that presenting myself to the God of mercy, it's a living sacrifice, it is holy, therefore it is acceptable and well-pleasing. But also, lastly, ang ginhambal diri, which is your reasonable service, or which is your reasonable worship, which is your rational worship. This is an act of worship when we offer ourselves to God. Now this morning, ari ka siya sining nagapamati, I don't know kung ano ang imong nga sitwasyon, ano ang imong kondisyon, but for those of you who have come diri sa aton nga simbahan, we call this worship. Absolutely. Why? You separated yourself unto God. Damo ka sang pwede mahimo subong. I don't know kung may nagapaminsan nga pareho pa sang una nga ma-Visayan service kita para pakatapos ini makakadto pa kita sa beach. I mean, have we really made it holy? Have we separated a certain hour or a certain part of the day nga Ginoo para lang gid ni sa imo nga akon yang ihatag sa imo sa pagsimba? Yes, you separated this hour para lang sa Ginoo. The preparation, the travel, ang tanan nga ginhimo mo para lang gid nga masiparar mo ini para sa Ginoo. Lord, I want to present this hour sa imo sa pagsimba sa imo. But God is not asking us for an hour every Sunday. God is asking us that we present our bodies. It could be Sunday, it could be Monday, it could be Tuesday, it could be Saturday, it could be Friday. Nga ihatag naton ini sa Ginoo. In other words, the time and the hour and the opportunity of worship is constant. It's every day, it's every moment. When I present myself to God, my thoughts, my heart, my body, para nga gamiton sa Ginoo. Ano nag-occupy subong sa akon nga paminsaron? Kung nag-occupy subong sa akon paminsaron, amo ang akon nga mga phobias, amo yang akon nga mga fears, amo yang akon nga mga apprehensions, amo yang akon nga mga doubts, dira yan na center. I am not worshiping, I am not glorifying God, I am not presenting myself. God, I present to you my mind. God, I present to you my heart. Nga ini nga mga desires nga ari sa akon nga hindi suno sa imong kabubuton. O Ginoo, kabay pa. I present my bodies. Every part of me. Para Ginoo sa imo. Now, I don't know sa sining nga aga.
I hope everyone nga nagapamati sini nga nakaangko nakabato na sa kay Jesus. May ara gid sang tion sang kabuhi sa naton nga ang kalabanan sini sa time sang pagpabaptize naton when we have given ourselves to God. Ban sa mga young people sang una sa Cassie Conference or sa camp or sa preaching, may ara gid sila madumduman nga ila gin present ang ilaya nga kabuhi sa Ginoo. Amo na ang ilang mga decision subong, ang ilang ang ilaya nga mga plano tanan based to sang sadto nga tion sang ginhatag nila ang ilang kabuhi sa Ginoo. Lord, I have given my life to you. So subong Ginoo, I'm going to live my life according sa sadto nga decision tungod kinahatag ko na akong kabuhi sa imo. But I don't know, from time to time nagagawa kita sa sina naton niya nga commitment sa Ginoo, sa aton nga resolution, sa aton tuya nga decision. And I don't know if this morning God is calling us back. Balik kita kung diin kita sa aton nga desisyon sa aton kaangtanan sa Ginoo. And we're going to live our lives suno sang sinaiya na paghatag naton sa Ginoo. May isa ka istorya bahin sang isa ka manugwali, inidamgo lang niya. Kag sa iyang damgo ni siya si FB Mayor, isa ka manugwali, isa ka nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Sila niya during sa akon nga damgo, nakita na ako nga si Jesus nagsulod sa akon nga kwarto. Kag hambal niya sa akon, FB Mayor, if I am your Lord, ang tanan nga yabi sa imo nga kabuhi ihatag mo sa akon. So ginkuha niya to ang bunch of keys niya. Kag ato didto tanan ang yabi sa iyang kabuhi. Sa iya ayhan nga family, sa iya ayhan nga pag-alagad, sa iya ayhan nga obra, sa iya ayhan tanan nga mga sa part sang kabilugan sang iya kabuhi. Ginhatag niya sa Ginoo. Ginlantaw ko ni Jesus ang ato nga mga keys, siling nga FB Mayor, may isa ka key. Naway mo ginhatag sa ako. Sinya Ginoo, pwede ko makip lang ini. I mean, you have all the keys except this one. Isa na lang niya Ginoo ya. Pwede akon lang niya. Amo lang niya ang akon nga yabi nga hindi mo pwede masudlan sa part sang kabuhi ko. According sa story, gintulok lang siya kuno ni Jesus. Ginaboy balik sa iya ang iya hatuyang nga bunch of keys. Kag ginhambalan siya, if I am not the Lord of all, I am not the Lord at all. Kung hindi ako amo ang imo nga agalon, kung hindi ako ang imo nga Dios sa tanan mo nga aspeto sa imong kabuhi, then hindi ako ang imo nga Lord, ang imo nga Master sa imo nga kabuhi. And then nakita niya nga nagapagwa na si Jesus sa iyang kwarto. According sa sina niya nga istorya, he started crying. And he started begging God nga balikan siya. Kag amo niyang prayer. God, I am willing if you are going to make me willing. Kabati ni Jesus ang iya nga pangamuyo, ginbalikan siya. Kinuyatan iya kamot nga nagauyat sa sadto. Nga daw katam-an gid ka precious nga hindi niya gid mag-give up. And when the Almighty hand opened it and took that key, halin sa iya. Now I don't know sa sining aga. Abi naton kung kisa may mga bahin aspeto sa aton kabuhi. Now we could run it better than what God could do sa aton. Nagpaminsar kita nga Ginoo. I mean, arat ang tanan sa imo nga ang ining last imo pa yang kwaon sa akon. It could be the key to your emotional life. It would be the key to your business. It would be the key kung ano man nga bahin sa imo kabuhi nga waay mo ya ginapaintra ang Ginoo. Now, I don't know this morning kung anong panghangkat sa imo sa Ginoo. Una gid sa tanan, kung natugyan mo na balang kabuhi mo sa Ginoo. Kung natugyan mo ng kabuhi mo sa Ginoo, ang tanan balang nga yabi sa bahin sa aton niya nga kabuhi na surrender naton sa Ginoo. This is an act of our worship. This is our response to the mercies of God. Kung naintindihan ta gid ini that this is now the right thing to do. Lord, you've made us survive through these months. Lord, I present myself to you. Why na ko sang iban pang alagaron? Why na ko sang iban pang handumon nga sundon? Ikaw lang gid nga Dios. Na amo ang naghatag sa akon sang kaluoy. And this is the right response I have for you.
at this moment. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa mga pulong. Salamat Ginoo nga tungod lang gid sa mga kaluoy pero ang pamangkot sa sininga aga tungod kinakaluyan kami ano gid bala Ginoo ang dapat namon himon sa amon kabuhi. Thank you Lord for your word that is encouraging us, that is teaching us, that is guiding us, that we are going to present ourselves whole our being na amon gid ni Ginoo ihatag dira sa imo. Lord, bless your word upon our hearts. Kung may ginatandog ka diri Ginoo, may ginalabot ka, gamita Ginoo imong nga pulong. That this would be a time of worship, real worship, an act of worship. Kung Ginoo ihatag namon ang tanan sa imo, sa siningation. Ginoo may-ari ay handiri nga way panakaangkon sa imong bugtong anak. O kabay pa Ginoo nga ma-eksperyensyahan niya ang kaluoy nga halin dira sa imo. Tungod kay si Jesus lang gid ang nagbayad sa amon nga mga sala dito sa cross. Maangko namon ang kaluoy pagpatawad dira lang gid sa iya. Hinulsulan namon nga mga sala. Batunon namon siya nga amon nga personal nga maluluwas. Sa tanan sa amon Ginoo nga nakaangko na, kabay pa nga waay sang isa sa amon nga waay pa namon ini mahimo ang pagpresent sang amon kaugalingon as living sacrifices. Kung may ara Ginoo ikaw sang ginahikot sa siningation, Lord, use your word to convict, to convince that person. Even Lord, as we offer ourselves dira sa imo. Pakamayuha Ginoo. Ning amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.